So ayan mga kaibigan, welcome sa aking vlog at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan, pa-subscribe na lamang po, Benny Andaya YouTube channel at sa aking FB page naman, Benny Andaya official account. Ayan, pag-usapan natin yung crop top issue na suot-suot ni Carlos Yulo na talagang pinag-usapan ng taong bayan. 'Di ba? Iba-iba ang mga reaksyon, iba-iba yung mga opinion, iba-iba mga sinasabi. May nagsasabi na maganda daw, bagay daw sa kanya, pero mas marami akong nabasa at talagang napanood na talaga naman, Diyos ko, ay mga comment section. Ikaw ba naman, mga kaibigan, ang magsuot ng crop top? Diyos ko, talagang for the first time in the history, nakakita ako ng crop top na nga, body fit pa. So, marami ang, di ko alam kung natuwa sila doon sa, kasi naghahalakhakan yung iba, parang natuwa o parang kiniliti sila dahil isang Carlos Yulo ang nagsuot. Di ba parang ang si Carlos ang nagbigay ng, parang si Carlos nga ang nag-open sa madlang people, lalo na sa mga kalalakihan. Kasi yung ibang mga lalaki, yung mga straight talaga na lalaki, takot sila magganyan, takot silang magsusuot ng mga ganyan-ganyang mga pamporma. Dahil alam nyo naman na baka ma-questions ang kanilang mga gender, di ba? Alam mo naman ngayon. Pero compared naman noon, kung noon niya yan sinuot, sigurado talagang pati yung mga lolo niya, lola niya, tatay niya, nanay niya, hindi siya pwedeng magsuot ng ganyan, ay sigurado papaluin ka niyan pag yan ang sinuot mo nung panahon. Dahil anong sasabihin sa'yo, bakla ka ba? Pero ngayon, parang accepted na yung magsuot ng mga ganyan sa in public. And besides, iba naman tayo ngayon, iba na ang ano natin ngayon, iba na ang henerasyon natin, iba't iba na ang mga accepted na yan sa mga ganyang uri ng pananamit. Pero, yun pa rin, hindi pa rin nakaligtas sa netizens ang pagsuot ni Carlos nung crop top na yon. But hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, kasi may nagsasabi na parang hindi naman gusto ni Carlos magsuot ng ganyan. Parang si Chloe lang ang nag-uutos kay Carlos na isuot niya yon. And besides, hindi naman daw bagay sa kanya at wala naman siyang karapatang magsuot ng ganyan kasi nga pandakikay siya. So ibig sabihin pandakikay, maliit lang, 'di ba? Hindi siya ganoon kalaking, hindi siya ganoon kataasan, katangkaran. So parang hindi nga hindi nga siya katangkaran, 'di ba? Hindi nga siya katangkaran. So parang naglobas tuloy na parang anong klase, anong passion 'yan? Kahit yung mga fashion designer, yung mga kausap natin, ano ang masasabi na? Wala silang masabi kundi tumawa lang talaga. Pero may nagsasabi naman na isang designer, parang hindi siya designer, parang fashion consultant. Parang gano'n na rin yun, fashion consultant at saka designer, magkaiba din naman yun. Na kapag daw nakakapag-crop top ka ng ganyan, tumatangkad ka. Nakakatangkad daw talaga yung ganyan. So parang doon parang medyo naliwanagan sila na siguro dahil gusto ni Carlos na tumangkad siya, umangat ang kanyang height, kaya nag-crop top siya sa picture. But for now, ang sinasabi nila, bakit daw kung ano-ano na lang ang mga pinagagawa ni Carlos dahil maliban nga sa kanyang pandidedma sa kanyang mga magulang, may gumagawa na naman siya ng eksena. Siguro ito yung, ang teorya ko dito, ito yung kanilang defense mechanism para ikaw ba naman, umaga, tanghali, gabi, hating gabi, madaling araw, umaga ulit, pambabas ang kanilang natatanggap at napapanood. Wala man lang siguro 10% lang ang nagtatanggol sa kanila, ang 90% ay puro pambaba sa kay Chloe at kay Carlos. Kumbaga ito na lang siguro ang way nila para hindi sila mabagot at hindi sila maapektuhan sa bashing. Kaya nga nagtataka nga ako, bakit kaya, ano kaya ang ginagawa nila Carlos Yulo at Chloe sa araw-araw na ginawa ng Diyos simula nung
sumabog ang issue na tinalikuran ni Carlos ang kanyang mga magulang, hindi na siya tinantanan ng mga followers, ng mga netizens, ng mga tao na araw-araw talaga binabash sila at walang pahinga, kumbaga. So, kumbaga, siguro ito na lang yung way nila para depensahan ang kanilang ang mga bashers, di ba? Para deadmahin ang mga bashers. At sabi ko nga, hindi kung ako yan sa akin yan, hindi ako makatulog. Kung sa akin yan, siguro talaga hati-gabi pupuntahan ko ang mama ko para humingi ng tawad, mag-sorry, humingi sa papa niya ng sorry. Kasi the moment na humingi siya ng sorry, matatapos ang pambabas sa kanya. Hanggat hindi nagsusorry, hanggat hindi lumuluhod si Carlos sa kanyang mga magulang, hindi matatapos ang issue at ang pababa sa kanya. Alam niyo kung bakit? Ang magulang kasi importante talaga yan sa buhay natin. Hindi tayo mabubuo kapag wala sila. Oo, santabi na natin yung usapin na utang na loob. Yung utang na loob kasi minsan sinasabi natin wala kang utang na loob sa ating mga Pinoy. Talagang importante yung utang na loob kasi culture natin yan eh. Pero yung sabi natin wala kang utang na loob o wala akong utang na loob sa iyo dahil wala akong pwedeng gawin or wala akong dapat iganti sa iyo dahil wala akong utang na loob. Pag nagsalita ng isang anak sa ganyan sa magulang, parang napaka-ingrato at pakinggan. Pero sa sitwasyon nga ni Carlos, sabi niya nga, inihingi na niya ng sorry at ng patawad sa Panginoon. Sabi ko naman, bago ka humingi ng kapatawaran sa Panginoon, doon ka muna humingi ng kapatawaran sa iyong mga magulang. Kasi paano ka patatawarin ng Diyos kung ang mga magulang mo hindi mo pa pinatawad, di ba? Di ba nasa 5 utos ng nasa 10 utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong mga magulang, di ba? Humingi ka ba ng tawad sa Panginoon kung sa mga magulang mo hindi ka humingi ng tawad? Useless din. Sabihin ng Panginoon, bumalik ka sa iyong magulang, doon ka humingi ng tawad kasi sa kanila ka may pagkakasala. Sa akin, wala kang pagkakasala. Siyempre, alam ng Panginoon yan kung ano ang ginagawa natin sa ating mga buhay. Kaya, kung si Carlos Yulo ay sinasabi niya na nakahingi na siya ng tawad sa Diyos, di ba, parang ang Diyos madali magpatawad, pero dapat kailangan mong pangatawanan yung paghingi ng pagpapatawad lalo na sa iyong mga magulang na talagang galing sa puso, di ba? Kasi kung galing lang sa bibig, ay nako, hindi ka mapapatawad ng Panginoon. Pero sabi nga nila, yung mga magulang matitiis ang anak, ang anak hindi matitiis ang mga magulang, pero ang magulang hindi matitiis ang anak. Kaya sabi ko, anytime na humingi ng sorry at humingi ng patawad si Carlos sa kanyang magulang yan, dire-diretso na yan. Magkakaroon siya ng katahimikan, magkakaroon ng peace of mind si Carlos Yulo. Hanggat hindi ka sumusuko sa mga magulang mo, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Huwag na natin isama si Chloe dahil si Chloe may sarili niyang problema sa kanyang mga magulang. Ikaw na lang, di ba? Kasi hanggat hindi ka humihingi ng kapatawaran sa mga magulang mo, walang katahimikan ang buhay mo. Habang buhay mo yan dadalhin at habang buhay mo yan pagsisisihan. Di ba? Oo. Kasi hindi ka malalagay sa puntong yan kung wala ang mga magulang mo. During the time na nagsimula ka pa lang, sila ang kasama mo. Sila ang nag-a-assist sa'yo. Sila ang kaagapay mo. Sila ang nagbigay buhay sa'yo. Sila ang nagbigay ng lakas. Sila talaga yung una mong foundation kung bakit nandyan ka ngayon sa kinaroroonan mo. So dapat maging leksyon din ito sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga, alam niyo kasi baka pagtularan pa siya ng iba-ibang mga kabataan na nandiyan, di ba? So, this time dapat matuto na tayo sa mga pagkakamali natin. At si Carlos nga, dami sanang idolo sa kanya, pero dahil sa ginawa niya, nako, posibleng wala nang tumingala sa kanya dahil sa attitude na ipinakita niya. At pati ang mga manghuhula, may hula sa kanya, di ba? May hula sa kanya na hindi na siya magkakaroon pa ng ginto kahit kailan. Diba? Hindi na siya mananalo kahit kailan. Siguro baka itong way
ng Diyos para bigyan ka ng leksyon, ng tamang leksyon para matuto ka sa pagkakamali mo. Dahil hindi tayo matututo sa pagkakamali kundi hindi tayo magkakamali, di ba? So yun lang, dapat this time maging ano na si Carlos, maging magpakumbaba na. Kasi hindi naman pwede ang magulang na lagi ang nagpapakumbaba, di ba? Dapat tayong mga anak din ang nagpapakumbaba para sa ating mga magulang. Lalo pa ngayon, perfect time ito para sa kay Carlos na i-celebrate niya at kasama niya ang kanyang mga lola, lolo. Kompleto pa kasi siya hanggang lolo niya sa nanay ng lola niya, kasama pa niya. So napakaswerte siya dahil buhay pa ang kanyang mga magulang. Ang mahirap kapag wala na sila. Ang mahirap kapag naglaho na at hindi na niya pwedeng ipakita pa ang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang. Sana ito yung pagkakataon sana niya na talagang ibigay niya na lahat, itodo niya na lahat. Wala na siyang dapat na itago pa o sabihin, nahihiya ako eh. Pwede naman tayo magkamali. Accepted naman ng tao ang pagkakamali. Basta tayo ay nagsisisi, alam ng tao na tayo nagsisisi, alam ng Diyos na tayo ay nagpapakumbaba, lalo tayong iaangat ng Diyos, lalo tayong patatawarin ng ating mga kasalanan. Lalo na yung mga tao kapag nakikita na talagang sincere ang inyong pagpapakumbaba, ang inyong pagbibigay at ang inyong paghingi ng tawad sa iyong mga magulang, abay nako, papalakpakan ka ng taong bayan. Kahit ako talaga sasaluduhan kita. Pero this time, never mo talaga ako, Carlos Yulo, na makumbinsi na paboran kita, paboran ko ang mga sinasabi mo, ang action mo, just because nanalo ka ng 2 ginto. Kahit manalo ka pa ng 100 ginto, hindi mo kami masisilaw dyan sa ginto mo na yan. Dahil ang ginto ay nawawala at ang ginto rin ay hindi na nadadala yan sa kabilang buhay. So, dapat yung ginto na yan ay palamuti lang at huwag nating sambahin at huwag nating gawing armas para lumaban tayo. Para labanan natin ang mga taong nagluwal sa atin. Oo. At ang nagbigay ng lakas para sa atin. Kasi ako talaga pro nanay, team nanay, walang iba. Kahit na kunin lahat sa akin ng nanay ko, ng magulang ko, ang meron ako, hindi ako magtatanggi, hindi ko ipagkakait sa kanila. Sige, kunin nyo lahat. Mapasaya ko lang kayo. That's all. Yun lang. Kanya-kanya tayo ng basihan sa buhay. Kanya-kanya tayo ng mga ginagawa. Pero kung ganyan naman sa kay Carlos, kahit siguro papuno ka pa ng ginto sa katawan, never ka na kikinang. Kasi ang ginto lalong kumikinang kapag isinuot ng mga taong karapat-dapat magsuot. 'Di ba? So yun lang. Yung crop top. Sige, mag-crop top ka ha. Mag-crop top pa more. Kasi baka diyan ka na lang diyan ka na lang humuhugot ng lakas ng loob, 'di ba? Sinasabi nila baka diyan yung ang ginagawa para lang malampasan mo yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon. So go lang ng go, 'di ba? Pero alalahanin mo habang maaga pa, habang buhay pa yung mga magulang mo, yan, ibigay mo na sa kanila ang todong pagmamahal. Sana. So yun lang. Maraming salamat. Bye. Sa lahat na di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na kayo habang may oras pa para lagi kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.